Informative. In the informative model, the approach of the doctor is to give the information of statistical information from research, salient features of the disease, survival rate, but it's more hands-off for the doctor because it's only giving information but not suggesting any formal treatment, just giving options. Because at the end of the day, still the patient's decision that will be put to so, but for every situation, it has to be a different approach because you can't apply this model to all situations. Diyan, diyan. Lipat ka dito. See what the family. Yes. Ayon sa mga resulta na nakuha namin, may natagpuan kami abnormal findings sa simula. Kaya doon ko po pag-usahan ang kanila. Ang sabihin ito! Sabay natin na. Ang pagkakasakit ng anak ay tinatawag na multiple sclerosis. Ito ay isang sakit na kung saan ang nerve ay sila o ang gano'n nila. Sila ba hindi mo pinakain ang balat na nag-surround the nerve? Kaya gusto mo lamang kaluha ang isang nakuha natin. Kasi ba ang palad, wala mong Sabi ka nga ba, nurse? Ano po ba pwede kasing ang protocol na kadalasan ng sinusunod natin ay ang pagbibigay ng interferon beta. Ito isang gamot na kung saan pinapagalan nito ang pagsisira o ang pagdalan nasa pasyente na lamang ito kung saan. So, may iba pa po bang paraan para mapigilan ang sakit ng kapatid namin? Oo nga, Dok. Ang dami magbayad kayo sa kano. Gaya na nga lang ako ng sinabi ko, ang solusyon ng pagkakito at hindi mo disiplinan. Sinabi niyang 5 taon na lang. 5 taon? 5 taon na lang po gagawin ang kaya po namin magbayad, Dok. Hindi na po, Dok. Oo nga, Dok. Kahit ano gagawin namin, sabihin nyo lang. Alam mo namin na. Pinakabing yung pala yun. Day 2, the Heartless Doctor. Hindi naman naman yung buho ko, nagkakadalagat na. Wala ko ba akong sakit nito?
Uy, ano ba to? Akala ko pumunta tayo sa ano? Papakita sa tayo. Morning daw. Wait lang. Ito ba yung doktor ko? Di ba parang hindi naman ito? Sa titito ko, doktor. Tapos sila naman natin. So, Doc, ano na may capital? Oo, ay. Ay, sabi ko lang ito. Meron sa... May ulcer daw ako. Meron kang option na mag-chemotherapy or stem cell transplant. Sa kaso mo, spread na kasi yung spinal cord at magkakal siya. At wala talaga siguradong pangulat dito. And you can only know that you will respond with a medication, although there is only 50% chance of survival. Ano nga po ulit meron ako? Ganun lang. Kaya kailangan magawa natin ito. Treatment option, siyempre standard protocol for leukemia ay chemotherapy. Kaso, may kamahalan mo. So dapat financially ready ka. Marami din kasing medications na i-delay and kung gusto mo naman, pwede naman magandang ginagawa. Friend, anong gagawin mo? Friend, hindi meron natin ano? Idudukto na ito kumakawa. Hindi naman naman. Lalo na yung dapat yung doktor. Hindi laki ka naman mawalang bala na po. Ano po ba yung pwede natin gawin para bumalik naman yung friend natin? O, gagawin mo po ba siya? Hindi naman yung kasi maganda ng 5 years. Ay! Kung nasa inyo ang sorry, you are in charge of your sige. Hindi ako na mag-doktor, baka sumbungit ako. That's fast. C3, ang OA na patient. Lupas na yung doctor. Particular doctor. Meron pa Ano? Hindi pwede. Hindi ko maaari. pero sa lang po kasi ng sakit nyo, kailangan natin ng immediate. I think the best way para mag-image natin yung system. And doktor po natin, pagsigit po natin na nandun natin yung doktor na positive na match. So, wala na po ba tayo mahanap sa ibang donor? Actually, nasa inyo po yung decision sa matter na to. And kasi po ang end-stage liver disease, almost 200% po mamatay without the transplant. And pag-part pa naman po ng liver ng doctor yung pupunin natin. And the liver is a regenerating organ naman. And wala pong side effect na mangyayari sa doctor. Ayoko nga eh. Hindi ko ba nakikita? Nagkatubata yung anak ko. Sir, I would just like to clarify na hindi ko kayo pinipilit na mag-undergo treatment. Pero I recommend na kung pa-liver ka, kasi Eh, yun na yung problema sa'yo. Sinasabi mo. Paulit-ulit mo sinasabi na yun. Ako na may sasabi ko. Pero hindi ko ba pinipilit gusto ko. Sana hindi ko na ko. problema po ba tayo dito? May problema po ba tayo dito? Wala po.
Scene 4, QBC. Ano mo kailangan na talaga natin? Ubig-ubig ka na. Kailangan talaga natin mapagod sa doktor. Grabe, hindi na bumibili sa kanya. Big na big po yan sa kanya ngayon. Grabe, wala pang wala. Kayo po ba, ano yung gusto nyo mangyari ngayon na nalalaman nyo yung mga ako? Medyo nahihirapan ako po kung gumalo. Kasi dito naman po, para ano dapat ang gawin para mabuhasan. Wala naman kung ganyan yung binayad. Ako gusto rin hindi ko kayo nakikita. Ako yung gusto ko ay marami na po yung mga ulis. Kung hindi ko dapat nalilagya, pagod dapat tulog tayo ng paraan. Ay, dapat sabihin, hindi ko magbilang, hindi tayo ng problema yan. Kasi kung hindi natin aagapan ngayon, baka punta pa doon ng problema pa ito sa magkaroon ka ng hypertension, magkaroon ka ng diabetes. So, dapat kayo parang huwag ka mag-alala. Marami tayong options na ibigay sa'yo. Dito sa wellness center namin, may mga options kami. Yung mga options na ito, yan yung mga diet at exercise plan. So, pag susunod natin yan, susunod natin yung progress mo, maaari natin maagapan yung pagbabago sa katawan mo. At kung hindi na maagapan, may options ko naman tayo yan. Yan naman yung medical at physical plan. So, kung hindi na natin talaga maagapan pa rin yung problema, at kung kaya naman ang yung budget, maigi na ito merong surgical at medical at physical plan. So, lahat naman ang lalagay natin sa under that is, nag-undergo sila na ang mga test. Kung angkot kayo sa center at kaya ng condition nyo. So, kung pasok naman kayo doon at nasa pasyente yung gusto niya, kung gusto niya yung parami yun, pwede natin ibigay yung kanya. Pwede siya para naman tumakbo. Wala yung problema, basta yung pasyente natin, nakapag-decide na kung may atawa, nasa kanya ba yung decision. Ako lang naman dito yung ibigay nila. Malinawa ka sa mga bagay. Nandito rin naman ako para ko sa akin. Tapos kung ito natin sa process, may question na kayo or numbers na kayo. Thank you.